Hindi na pinalawig pa ng Commission on Elections o COMELEC ang deadline para sa pagsusubite ng SOSE ng mga tumakbo sa nagdaang halalan. Ilang kandidato sa pagkasenador at mga party list groups ang nabigong makapaghain ng kanilang ulas sa ginastos at natanggap na donasyon. Si Margaret Gonzalez magbabalita. 5 sa 66 na kandidato sa Senado, 3 sa 28 partido at 12 sa 154 party list na lumahok sa May 12 midterm elections ang hindi nakapagsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Yan ay batay sa pinakahuling ulat na inilabas ng COMELEC. Lahat ng kandidato, panalo man o talo, ay obligadong magsumite ng SOSE. Ilan sa mga nakapaghain ng kanilang SOSE ay si KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy at ang mga pambato ng PDP Laban. Kahapon, June 11, araw ng Miyerkules, ang huling araw ng pagsusumite ng dokumento. Ayon kay COMELEC Chairman Atty. George Garcia, pagpapaliwanagin at posibleng mapatawan ng multa ang mga bigong makapagsumite ng kanilang ulat hinggil sa campaign spending at natanggap nilang donasyon. Nasa 5,000 hanggang 10,000 piso ang maaring ipatong na multa. Para naman sa mga lokal na kandidato, ang hindi pagsusumite ng SOSE, posibleng maging hadlang para sila'y makaupo sa pwesto. Isa po sa requirements ng Department of Interior and Local Government ay hindi po sila makakapagsimula ng panunungkulan sa June 30 kung hindi sila magsasabit ng certification mula sa COMELEC na sila ay nagsubmit ng kanilang SOSE. Yan po ay isa sa mga consequences. Kapag dalawang magkasunod na beses na nabigong magsumite ng SOSE ang isang kandidato, maaaring maging basehan ito para sa perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Ang mga SOSE ng kandidato ay ilalagay rin sa website ng COMELEC upang masuri ng publiko. Hindi raw ito dapat tinatago o inililihim. Karaniwan naman nung inaabot ang hanggang 6 na buwan bago makumpleto ng COMELEC ang audit sa mga isinumiteng SOSE. Ikinukumpara ng komisyon ang SOSE report ng mga kandidato mula sa mga ulat na galing sa mga TV at radio stations. Kapag sobrang natanggap na donasyon ng isang kandidato, obligado siyang magbayad ng buwis. Tatanggap din ng COMELEC ng mga reklamo kaugnay ng SOSE ng mga kandidato. Ang mga lumampas sa spending limit, maaring masampahan ng election offense. Sila man ay panalo o talo ng eleksyon. Samantalang ang mapapatunayang nagsinungaling sa SOSE, maaari ring masampahan ng reklamong perjury. Matatandaan sa ilalim ng batas, ang mga kandidato sa national positions ay pinapayagang gumastos ng hanggang 5 piso kada botante kung independent at 3 pesos naman kung may partido. Pero ayon kay Garcia, hindi na ito realistic sa panahon ngayon, kaya't kailangan na ng batas para mabago ito. Mapipilitan pang magsinungaling yung ibang mga kandidato dahil lamang sa napakalit na amount, tapos i-multiply mo lang sa number of registered voters, dahil sadya pong hindi po tama at hindi na po kaya. Hindi na po pwedeng ganon. So sana may adjustment lang yan, kahit man lang po 25 pesos sa local, kahit man lang more or less 50 pesos sa national per registered voter para po maging practical. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.